Magandang hapon po sa inyong lahat. Piniriyaan tayo ng magandang weather para sa ating ourselves in prayer. I am Dr. Reverend Father Angelo Ibaste from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. I'm the Dean also of the School of Marriage and Family Laws of Pearl de Orient Theological Seminary, Caritas in Dasmariñas, Cavite. Paminsan-minsan, mapapanood niyo ako sa Good Morning Kapatid, TV5. Doon sa segment ng Payong Kapatid. At sa Julius and Tintin, Babaw, para sa Pamilyang Pilipino, sa 1PH. At sa Billionaire News Channel. At sa EKMJS mo na yan. Pag merong trending na usapan tungkol sa relasyon, sa marriage, sa family, tayo po ay laging nandun. Ang mensahe ko today ay hindi lang para sa ating mag-asawa, kundi para sa inyo rin, ang mga singles, para maging ready kayo. At sa mga married couples din naman dito. Magsasurvey muna ako. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. Nakatingin sa akin. Wala. May malaking problema tayo. Di ba? Kayo dalawa dapat nagtataas kayo kamay. Di ba? Pero tayo hindi naiintindihan. Kilala niyo si Socrates, great philosopher. Sabi niya, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung word, maintindihan mo. So siguro natin maintindihan yung perfect. Tsaka marriage. Now, here's the meaning of the word perfect. Perfect means alignment. Alignment. Kapag ikaw may mga plano sa buhay at natutupad dahan-dahan, you can say to yourself, my life is perfect. Tapos natupad lahat ng aking dreams, ang aking goals. Ganun din sa loob ng bahay, di ba? Pag meron kayong mga inaayos, so think about this concept. Pag produkto, may design. Appliances, cellphone, camera, etc. May design yan. Saan galing yung design? Doon sa designer. Doon sa gumawa ng produkto. At pag dumating sa iyo yan, yung produktong yan, meron booklet sa ibabaw. Ang tawag dyan, law. Nagaling from the word manual. Manual. That is the law of the product. Pag sinabing law of the product, hindi ka pwede mag-suggest kung anong gagawin mo doon sa produkto. Otherwise, hindi mo magagamit na matagal. Masisira. Hindi ka pwedeng, pag sinabi ng booklet, huwag ilapit sa apoy. Hindi mo pwedeng ilapit sa apoy talaga yun. Pag sinabi ng booklet, huwag babasain. Hindi pwedeng basain talaga. Ano mangyayari? Hiiksi ang buhay ng produkto. Wala kang choice. Hindi ka pwedeng mag-opinion. Hindi ka na-entitled doon. Ang marriage po ay meron na naunang nag-design. It's someone else's design or product. Kaya di mo pwedeng ipasok sa marriage yung nalalaman mo kung paano ka tinuruan ng magulang mo about marriage. Kung hindi siya naka-align sa design ng marriage, ng totoong creator ng marriage, you cannot insist on that. Hindi mo pwedeng sabihin na, eto kasi pinakita ng parents ko kung paano sila magbangayan sa loob ng bahay. Ito yung pinakita ng parents ko, ano yung tsura ng marriage. No? Kasi manggagaling daw talaga sa environment natin at sa DNA natin yung paniniwala natin. Kaya dangerous yan kapag hindi pinakita sa'yo ng parents mo yung perfect marriage. Kasi daladala mo, ganito pala noon ang marriage. Naalala ko sinasapok ni daddy si mommy. Naalala ko sinisipa niya yung mga kapatid ko. Dala-dala mo yun. Yun ang nakita mo. Yun ang pinakilala sa'yo ng parents mo. So that is a violation of the design of the product called marriage. Now, what is perfect? Alignment. Punta tayo sa marriage. Sabi ng family code, Article 1, marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary.
Ito ang marriage, special contract. Ito ang ordinary contract. Ano ba yung ordinary contract? Pwede ka magpasok ng mga terms and conditions mo. Nagbagawa ka ng bahay, bumili ka ng kotse, bayaran mo to, gawin mo to. Terms and conditions natin yun. Basta wala tayong nilalabag na batas, customs, public policy, etc. Kikilalanin siya ng korte. Kasi ordinary civil contract. It's the meeting of the minds, sabi ng batas. Sa marriage daw, hindi na pwedeng ipasok ang ating terms and conditions. Not subject to stipulations. Ano nakalagay doon sa mga nag-aral ng law? Pag sinabi not subject to stipulations, bawal nang ipasok sa marriage ang inyong mga terms and conditions. Ano ba lagi natin binibitbit sa marriage? Yung sarili nating terms and conditions, yung sarili nating paniniwala. Pangalawa, ano pa? Mga bisyo. Alak, babae, sugal, sigarilyo. Bakit bawal lahat sa marriage siya? Sige nga, pag-isipan niyo, makakatulong ba yung apat na yan sa marriage? Alak, makakatulong. Sugal, makakatulong. Babae, makakatulong. Sigarilyo, makakatulong. Lahat yan, pwedeng magpaiksi ng iyong buhay. Kawawa naman yun ang pangasawa mo. Ha? Binibigit mo pa rin yung bisyo mo. Hindi na pwede na sabihin mo sa asawa mo, nag-asawa ka ng maldita, magtiis ka. Hindi na pwede sabihin mo sa asawa mo, nag-asawa ka ng sugarol, magtiis ka. Eh, bawal na ang bitbitin yan eh. Not subject to our stipulations. I-google nyo ngayon, Article 1. Marriage definition. So, pag hindi na pwedeng galing ang mga vices o mga bisyo sa marriage because you have all the days in your life kung single ka to enjoy yourself. Diba? Sige, gawin mo lahat yan. Pasayahin mo sarili mo. Pero pag nag-asawa ka na, sino na ang pasasayahin mo? Asawa na. Sino na, Arcel? Asawa na. Iiwanan mo na lahat ng mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Bawal na dali, bitbitin sa marriage. So marriage is a covenant, sabi kanina. Covenant, kasi hindi siya promise. Kasi yung ginagawa niyong dalawa, ngayon, sumpaan, hindi yan promises to each other. You're promising together to God. Because it's His product. It's not our product. It is not your product. And all you have to do is to comply with the design of the product. Pag sinabing, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi siya suggestion. Hindi siya recommendation. It's a divine law. Dalawang klase po ang ating batas. Kaya if you don't know the divine law, magkakaproblema talaga ang marriage ninyo because you are abusing the product. Saan ba galing ang salitang abuse? Galing sa abnormal use. You are using the product abnormally. Kaya nang-invento sa salitang abuse. Kaya pag sinisigawan mo asawa mo, pinupura mo asawa mo, you are abusing the product. Okay po? Clear? Tayo, pagtanong ulit ako mamaya. Magtataas na kayo ng kamay, ha? Meron pa, meaning ang marriage. Sabi ng mga eksperto, it's like a precious gem. Marriage is likened into a precious gem. Kaya nga merong silver, gold, diamond, tinutulad kayo sa ganun uri ng precious gem. You're both precious to God. Product kayo ng Diyos. Kaya, ang precious gems, nakapalat lang. Kinokolekta nila yan, di ba? At pinupurify. Paano pinupurify? Through pressure, through heat. Naalis sa tubig, dumi. Kaya meron talagang away sa marriage. Bakit? Pinupurify kayo eh. Kaya habang nagtatagal ang pagsasama ninyo, dapat nawawala na yung mga pangit na ugali, yung mga maruruming asal, habang nagtatagal. Kaya, sabi ni Mark Twain, American philosopher, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. Ilan yon? A quarter of a century? 25 years. Huwag mo ipagmalaki yung 10 years. Huwag mo ipagmalaki yung 15 years. Huwag mo ipagmalaki yung 20 years. Pag malaki mo, pag nandun na kayo, lumampas na kayo sa 25, 26 years na kami. Bakit? Silver na kami.
na tutunan na namin tanggalin yung lahat ng dumi sa aming mga ugali. Mga bisyo, wala na. Burado na. Kaya pag inisip niyong, stressful ang marriage. Pag na-expose ang asawa mo sa'yo, gigisingin yung natutulog mo sakit na may nanang mo sa magulang mo, sa lolo mo, 4 generations backwards. Magigising yan. Sa stress, nagsisimula ang ating mga sakit. At ang unang ang stress sa'yo, dahil siya pinakamalapit sa'yo, sa loob ng bahay, ay yung asawa mo. Kaya nga yung mga doktor, pag hindi na makita yung source, wala ka namang bisyo, ba't bigla ka nagkasakit? Na-stress siya. Ginising, natutulog sa sakit. Galing sa 4 generations niya. Kaya nga yung mga doktor, hindi makakuha yung source ng sakit mo, ang tatanungin na lang nila anong bisyo ng tatay mo? Anong bisyo ng lolo? Anong bisyo ng lolo mo? Doon na nila sinecheck. Kaya, ano tawagan yung dalawa? Dear, honey, darling, baby, sabihin mo sa katabi mo, please, huwag mo ako stressin. Baby, ikaw naman. The goal is supposed to be to grow old together. Walang iwanan. Kaya ka nga, hindi ka na magbibisyo Kasi, hindi mo pwedeng iwanan, nag-iisa yung asawa mo. Walang iwanan. Grow old with you. Kasama kang tumanda. Which is supposed to be, sabay kayo. Haharap sa Diyos later on. Walang iiwan sa suffer. Diba? Kaya po ang sign ng marriage. And you are supposed to grow together. Papunta doon sa inyong vision. Talking about vision, this will help you know kung anong purpose niyo sa buhay. Hindi lang basta kayo nag-asawa para lang sundin yung sinasabi ng simbahan ng magpakarami. Hindi, may mas malalim na reason doon. Your presence should benefit other people. Albert Einstein, only a life lived for others is a life worth living. Mas magkakaroon ng meaning ang inyong pagsasama if your presence together is very beneficial sa ibang tao. Now, let's talk about who is the head. Confused tayo kaya ito lang tataas ng kamay. Who is the head in the marriage? Ang design ng marriage, only one head. Bakit? Kasi kailangan nyo mag-isa, katawan. At God is a very organized God. Hindi siya nag-create ng isang katawan tapos may dalawang ulo. Ang tawag doon, monster. Yung bang ipipilit mo, hindi, mas marunong ako sa iyo, husband. Mas may doctorate ako sa iyo, mas mahaba experience ko sa iyo, dapat ako masunod sa marriage. Talagang gulo yan. Diba? So Genesis chapter 1, yes, you're both created with power, with authority, to have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air. Pareho pwedeng maging leader ng organisasyon, ng bansa. Merong power pareho. Noong single pa sila. Chapter 2, biglang nag-asawa. Kailan nagsimula ang marriage? Noong nakita niya yung babae. This is now, bone of my bones, flesh of my flesh. Meron ng pag-aangkin. Meron ng acknowledgement. Doon mo sinimula ng marriage. Kasi yung sexual act, later na nangyari. Nung inoferan mo siya ng relationship, you enter into relationship, meron ka ng mindset, akin ka lang. Hindi ka na pwede makapag-usap sa iba. Hindi ka na pwede makapag-date sa iba. Diba? Siya nagpasimula ng marriage. Hindi mo siya pinersa. Buti naman. Diba? Sa lalaki, nagsisimula lagi ang marriage. Kaya pag yung lalaki, may problema pa. Hindi pa tapos pag-process sa sarili. Biglang nag-asawa. Challenging ang marriage. Kaya balikan ko yung sinabi ni Mark Twain. Life is too short para punuin natin ng bickering, siraan ang ating pagsasama. Life is too short. Pahalagaan niyo ang buhay niyo. Yun ang dream natin, humaba buhay natin. We want to enjoy life. So don't stress one another. Pag naka-25 na kayo, that's your first goal. Pwede nyo lang pagmalaki. You pass.
The first test. Because the second test will be 50 years. Golden. And the third test would be diamond. Becoming a precious gem. So, ang pangangailangan ng lalaki, huwag mong kalimutan. Respeto. Hindi sila matatakot, yung mga husbands, hindi takot yan, na malaman na hindi na sila mahal ng kanilang asawa. Alam niyo kung saan sila mas takot? Kapag hindi mo na siya nire-respeto. Mas takot sila doon. And how to show respect to the husband? How? Bawal sermonan. Bawal diktahan. Walang lalaking pagka gusto patakbuhin ng babae ang buhay nila. Di ba na, mga sir? Walang lalaking gusto tatakbuhin ng babae ang buhay nila. Oh, you see? Narinig mo yun? Bawal i-ignore. Nagsasalita, tinalikuran mo, that's disrespect. Shopping ka ng shopping, hindi niya alam, that's disrespect. Kahit pa sarili mong pera. Oh. Layas ng layas, hindi niya alam, that's disrespect. Bakit? Katawan ka niya. Diba? Katawan ka na niya. Kailangan malaman niya kung nasan yung part ng katawan niya. Hindi yung, dito pala ako sa grocery ha. Sorry, hindi ko nasabi kanina. FYI, may insulto siya. Bawal, insulto yun ang husband. Yun ang hindi natin nalalaman. Kampanya ng kampanya, every 18 days to end vow. Hindi naman natutumbok yung solusyon eh. Babae ng babae kinakausap, ito rights mo, ito rights mo. Kung sabi niyo yung gumagawa ng kasalanan, yung mga lalaki, sila yung perpetrator eh. Inaaway ko yung Philippine Commission on Women. Kasi sa, pagkakampanya nila, tatapos sila ng pera sa Kararali, kakakabit ng tarpaulin. And so, naman, finally, ito na lang, last. Ready? Last. Ano pa